Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang Kabanata 36 kung saan namamagatang ang kagipitan ni Bensay. Ngunit bago iyon, mayroon akong inihandang palaisipan para sa inyo. Mayroon lamang 5 segundo upang ito isagutan. Ang panlilinlang ay isang gawain o paraan ng sadyang pagliligaw ng isang tao sa pamamagitan ng maling impormasyon upang makamit ang tiwala sa hindi totoong pamamaraan. Mga tauhan: Bensay, Simon, Don Custodio, Kapitan General, mga tulisan, Padre Salvi at Padre Camora. Narito ang buod para sa Kabanata 36. Nakabalik sa bahay si Bensay matapos ang kaguluhan at nais niyang isulat ang mga pangyayari para ilathala sa pahayagan. Gusto niyang papurihan ng Kapitan General maging sina Padre Irene, Don Custodio at si Padre Salvi upang hindi nito dalhin ang masamang karanasan sa paglisan. Sinikap ng manunulat na ipakita ang Kapitan General at iba pang karakter bilang matapang at hindi takot sa panganib. Ngunit hindi napalathala ang artikulo ni Bensay dahil ipinagbawal ito ng Kapitan General. Napuno ng kasinungalingan at pagtatakip ang balita at nawalan ng saysay ang pagsusulat ni Bensay. Nagtaka siya kung bakit hindi pinayagan ang balita kahit hindi naman ito makakaabot sa Espanya. Dumating din sa kanya ang mga balita na nilusob ng mga tulisan ang bahay ng prayle sa Pasig. Sa unang balita, sinabi na maraming tulisan ang lumusob at nasugatan ang pari at 2 alila. Ngunit nang makipag-usap si Bensay kay Padre Camora, nalaman niya na 3 tulisan lamang ang lumusob at hindi gaanong malubha ang pinsala. Pinilit ni Bensay na palakihin ang pangyayari ngunit naputol ang pagtatalo nila nang sabihin na nadakip na ang mga tulisan at ang isa sa kanila ay nagsalita na si Cabezang Talyes ang kanilang pinuno. Nagsimula ang mga naiwan na tulisan na mangulimbat sa kumbento at hindi pinaniwalaan ng iba ang paglalarawan nila kay Simon bilang pinuno. Natagpuan din ang mga bala at pulbura sa bahay ni Simon, na nagpalakas ng hinala na siya ang pinuno ng mga tulisan. Nabalot ng hiwaga ang pangyayari at nagdala si Bensay ng mga armas kay Don Custodio. Nag-isip ang dalawa at nag-usap kung saan maaaring matagpuan si Simon. May naganap na senyasan sa mga pinakawalang tinginan ng 2 lalaki na maalala nila ang brilyante sakaling mahuli si Simon. Tiyak na may biyayang dala ang hangin. Narito ang aral, mensahe at implikasyon sa Kabanata 36. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pagiging hindi tapat at pagkalat ng maling impormasyon lalo na sa pamamagitan ni Bensay na dapat sana'y naglalathala ng totoo at makatotohanang mga balita ngunit hindi nagawa. Ipinakikita rin dito ang korupsyon sa lipunan kung saan ang mga nasa kapangyarihan ay gumagamit ng impluwensya upang takpan ang kanilang mga pagkakamali. Sa kabuuan, itinatampok ng kabanatang ito ang kahalagahan ng katotohanan at integridad sa lipunan. Mahalaga na maging mapanuri sa pinagkukunan ng impormasyon at ipaglaban ang katarungan. Ang mensahe ng kabanata ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at pagpapahayag ng katotohanan, lalo na sa panahon ngayon na madaling gumalat ang kasinungalingan dahil sa teknolohiya at social media. Kilalanin natin ang mga tauhan sa Kabanata 37, ang misteryo. Si Simon. Siya ay ang mag-aalahas sa kabanatang ito. Si Simon ang nagbigay ng lampara sa Kapitan General. Kapitan General, ang pinakamataas na pinuno ng bayan, malapit na kaibigan ni Simon. Siya ang binigyan ni Simon ng lampara bilang regalo. Isagani, matapang siya sa pagpapahayag ng kanyang paniniwala kanino man.
Don Timoteo Pilaes, ang pinaghatidan ni Chichoy ng isang pares ng hikaw para sa bagong kasal. Chichoy, hinatid niya kay Don Timoteo Pilaes ang isang pares ng hikaw para sa bagong kasal. Nakita niya ang mga sako ng pulbura kung saan-saan, na siyang ikinuwento niya sa mga tao sa tahanan ng mga Orenda. Momoy, matanda sa magkakapatid na Orenda, kasintahan ni Sensya. Sensya, kasintahan ni Momoy, maganda, palabiro at palaging masaya. Kapitana Loleng, masipag at matalinong kapitana. Kapitan Turingoy, si kapitan na walang inatupag kundi ang mamasyal at makipagkwentuhan, samantala ang kanyang pamilya ay abala sa pagtatrabaho. Tia Tentay, tiyahin ni Nasensya, nagsabi na si Simon ang dyablo na nakabili ng kaluluwa ng mga Kastila. Binday, isa sa mga dalagang Orenda, mapaniwalain at ikaiga-igayang senyorita. Orenda, siya ang alahero sa masipag na bayan ng Santa Cruz. Tinay, pinakabata sa mga dalaga, nakakalaro ni Isagani sa sungka. Pagkatapos nating malaman ang mga tauhan ng Kabanata 37, ang misteryo, halina't panoorin natin ang buod ng kabanata. Ang mga bulong-bulungan ay naging paksa sa usapan sa bahay ng mga Orenda, pamilya ng mayamang mag-aalahas na taga Santa Cruz. Panauhin ng mag-anak si Isagani. At sinong naglagay ng mga pulbura? Ang mga praile kaya? Ang Chinong si Quiroga? Isang estudyante? Si Makaraig? Ang mag-aalahas na si Simon? Si Simon? Nawala si Simon nang di nakapag-iwan man lang ng bakas. Pinaghahanap siya ng mga gwardya sibil. Oo nga, hanapin nila ang demonyo. Kaya pala kagabi, Kagabi? nagkagulo kagabi habang kami naghahapunan. Ang lampara sa mesa ng general ay namatay at may nagsabing isang di kilalang tao ang nagnakaw ng lamparang iyong handog ni Simon. Isang magnanakaw? Tauhan kaya ng kamay na itim? Tumindig si Isagani, lumakad-lakad. Hindi ba nahuli? Tumalon sa ilog at walang nakakilala sa kanya. May nagbabalitang isa raw Kastila at may nagsabi namang Chino at ang iba'y Indio. Ang lamparang yan ang magpapasabog ng buong bahay. Sayang, kundi sa magnanakaw na yaon, sana'y nangamatay na lahat. Gulat na napatingin kay Momoy ang mga babae, lumapit siya kay Isagani. Kailan may hindi mabuti ang kumuha ng hindi sariling ari. Kung nalalaman lamang na magnanakaw ko ano ang layunin at nakapag-isip muna, tiyak na hindi niya gagawin ng gayon. At pantayan o bayar man ng kahit gaano'y hindi ako lalagay sa kalagayan niya. Makaraan ang isang oras ay nagpaalam na si Isagani sa mag-anak na Orenda upang umuwi sa lalawigan at manirahan na habang buhay sa piling ng kanyang amain. Nag-enjoy ba kayo sa panonood? Atin namang tunghayan ang kaugnayan sa kasalukuyan ng ating pinanood. Hindi maikakaila na hanggang ngayon ay mayroon pa rin ganito. Pag-uusapan at ikakalat ang isang bagay na hindi alam ang katotohanan basta maihatid nila ang kanilang nasaksihan na hindi alam ang buong istorya.